Nitong nakaraang linggo lamang ay dumating sa Pilipinas si Indonesian President Joko Widodo para sa isang state visit na kung saan nakipagpulong ito sa ating presidente na si Pangulong Bongbong Marcos upang mas mapalakas pa ang pagsasamahan ng dalawang bansa. Isa na nga sa pangunahing pinag-usapan ng dalawang lider ay ang patungkol sa defense cooperation ng Indonesia at Pilipinas sa gitna ng patuloy na kumprontasyon sa West Philippine Sea at nakahanda ang Indonesia na palakasin ang ating hukbong sanatahan. Inuudyok ni President Widodo ang ating Pangulo na bumili ng mga anti-submarine aircraft mula sa kanilang bansa para sa ating Philippine Navy upang mas mabantayan pa ang ating territorial waters. Hindi sinabi kung anong anti-submarine aircraft ang tinutukoy dito, ngunit may tsansang ito ang mga CN-235-220 Special Mission Aircraft na inoffer na rin noon sa proyekto ng Philippine Air Force sa ilalim ng Horizon 1 ng AFP Modernization Program. Ngunit natalo ito ng ATR-72-600 aircraft na offer ng Elbit Systems ng bansang Israel dahil mas malaki ito at mas mahaba ang range na kailangan sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Kahit na natalo ito sa proyekto ng Air Force, inaasahan namang ikukonsidera ng Philippine Navy ang offer na anti-submarine aircraft ng Indonesia dahil pinaplano din nilang magkaroon ng sariling maritime patrol aircraft at mahilig ang ating Navy sa mga assets na mayroong anti-submarine capabilities. Halos lahat ng bagong warship ng bansa at mga paparating na iba pa ay mayroong mga anti-submarine torpedoes at mayroon ding mga anti-submarine helicopters ang Navy na mas mahal pa kumpara sa FA-50 fighter aircraft ng Air Force. At sa ating balita na nakalap, hindi lang din mga aircraft na gawang Indonesia ang gustong bilhin ng ating hukbong sanatahan, kundi pati na rin ang kanilang mga gawang surface vessels. Ayon sa Max Defense, nagkaroon ang Philippine Navy ng interes sa kanilang mga KCR-60M vessels o mas kilala sa tawag na Sampari class attack craft sa Indonesia na kasalukuyang ginagamit ng Indonesian Navy. Parehong fast attack craft ang vessel na ito, pati na rin ang mga Acero class na binili ng Philippine Navy mula sa isang shipbuilding company sa Israel, ngunit pagdating sa capabilities ay napakalayo ng gawang Indonesia na fast attack craft. Halos doble ang laki ng mga Sampari class kumpara sa ating mga Acero class vessels at lagpas doble din ang range nito, kaya sa aking opinyon lamang ay dapat itong bilhin ng ating Philippine Navy. Akin ding napapansin na karamihan sa mga Pilipino ang nagtataka kung bakit hindi dinideploy ang mga Acero class upang magpatrolya sa ating mga karagatan sa West Philippine Sea, at ang sagot dito ay dahil sa hindi dinisenyo ang mga Acero class upang magpatrolya sa rough seas o karagatang may malalaking alon dahil na rin sa may kaliitan at masyadong magaan ng mga vessels. Ang isa pang problema sa mga Acero class ay hindi gaano kalakas ang mga armas nito at hindi rin kalayuan ang range ng mga missiles dahil gumagamit lamang ito ng mga spike and loss missile na may maximum range lamang ng nasa 25 kilometers at hindi ito dinisenyo upang magpalubog ng warships. Hindi rin masyadong epektibo ang ating mga fast attack craft sa sinasabing swarming tactics laban sa isang warship dahil bago pa man ang mga ito makalapit sa target ay matagal na itong nalock-in ng mga missile sa totokano ng mga kalaban. Kaya tanging pang internal defense lamang ang mga Acero class na napaka-epektibo laban sa mga pirata at mga nagsasmuggle ng mga armas sa lokal na rebelde, pati na rin sa pag-intercept ng maliliit na Navy vessels. Ngunit kapag matuloy ang plano ng Philippine Navy na pagbili sa mga Sampari class ng Indonesia, napakalaking upgrade nito sa kapabilidad na depensahan ng ating territorial waters dahil kahit mas maliit pa ito kumpara sa ating Puhang class corvette ay kayang-kaya nito magpalubog ng mga warship ng kalaban.
Armado ang mga Sampari class ng isang 57mm autocannon sa harap, dalawang 20mm autocannon, isang close-in weapon system, at nasa 4 na anti-ship missile. Hindi rin basta-basta ang dala nitong anti-ship missile dahil kaya nitong magdala ng Exocet MM40 Block 3 missile na gawa ng MBDA ng bansang France, at ang anti-ship missile na ito ay may range ng nasa 200 kilometers na napakalayo kumpara sa missile ng Acero class na nasa 25 kilometers lamang. Mas malayo din ang range ng Exocet missile kumpara sa dalang Sea-Star anti-ship missile ng Rizal class frigates na may range ng nasa 180 kilometers. Kung tutuusin, makukonsidera na isang warship ang Sampari class kahit na fast attack craft lang ang designation nito sa Indonesian Navy. At ang pinakamagandang parte pa dito para sa ating hukbong sindatahan ay nasa 2.7 billion pesos lamang ang presyo ng bawat isang fast attack craft, kaya hindi magiging problema ang paghanap ng pondo ng ating gobyerno. Subok na rin ng Pilipinas ang mga produktong gawa ng Indonesia katulad na lang ng mga Tarlac class landing platform dock na pinakamalaking vessel ng Philippine Navy na nabili lamang ng Pilipinas halagang 2 billion pesos bawat isa, at plano pang magdagdag ng bansa ng dalawa pa nitong vessels sa halagang 5.4 billion pesos. Mismong si President Widodo na rin ang nagsabi na masaya umano ang Pilipinas sa mga biniling aircraft at mga warships mula sa Indonesia, kaya inaasahang bibili pa ng mas maraming defense equipment ang Pilipinas sa mga Indonesian Defense Company sa mga susunod na taon.